Kapayapaan mga bata! Ano kaya ang mangyayari kapag ang isang tao ay hindi sumunod sa utos? Ano naman ang pakiramdam ng isang taong nag-iisa? Mga bata, magandang tanong iyan. Para matulungan tayo na masagot ang mga tanong na ito, tara na at makinig sa isang kwento sa Biblia. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Utos ng Diyos sa Paraiso, na mababasa sa aklat ng Genesis chapter 2, verse 15 to 23. Alam niyo ba mga bata, bago pa dumami ang tao sa mundo, may isang magandang lugar na ginawa ang Diyos. Ito ay tinawag na Hardin ng Eden. Doon niya pinatira ang unang taong kanyang nilikha. Pinatira ng Panginoong Diyos ang taong nilikha niya sa halamanan ng Eden. Inatasan niya ang tao na alagaan at bungkalin ang halamanan. Ibig sabihin, may tungkulin ang tao na ingatan ang lugar na ibinigay ng Diyos sa kanya. Sinabi ng Panginoong Diyos sa tao, Makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama, sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoong Diyos, Hindi mabuting mabuhay ang tao na nag-iisa lang, kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Kaya, nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa lupa, pati ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Dinala niya ang mga ito sa tao upang pangalanan. At kung ano man ang itawag ng tao sa hayop, iyon ang magiging pangalan nila. Pinangalanan ng tao ang lahat ng hayop at mga ibon. Ngunit, wala ni isa sa kanila ang nababagay na magiging kasama niya at makakatulong. Kaya, pinatulog ng Panginoong Diyos ang lalaki ng mahimbing. Habang siya ay natutulog, kinuha ng Diyos ang isa sa kanyang tadyang, at iyon ay pinaghilom. Mula sa tadyang na iyon, ginawa ng Diyos ang isang babae, at dinala siya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, Narito na ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking buto at laman na kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. At dito nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Balikan natin ang mga katanungan kanina. Ano kaya ang mangyayari kapag ang isang tao ay hindi sumunod sa utos? Tiyak mapapahamak ang taong hindi susunod sa utos. Kaya tandaan ang mga aral na dapat nating matutunan. Una, mahalaga ang pagsunod sa utos ng Diyos. Mga bata, ayon sa kwento, binigyan ng Diyos ang tao ng malinaw na utos. Pwede siyang kumain ng maraming bunga, pero may isang punong kahoy na ipinagbawal ng Diyos. Ipinakita nito na ang Diyos ay nagtuturo kung ano ang tama at dapat sundin. Kapag sumusunod tayo sa utos niya, nagagabayan niya tayo sa tamang paglaki. Tinutulungan niya tayong makaiwas sa masama at sa mga bagay na maaaring makasakit sa atin. Ano naman ang pakiramdam ng isang taong nag-iisa? Tiyak ay malungkot at walang karamay, kaya ang ikalawang aral ay mas mabuti kapag may kasama at nagtutulungan. Mas madali at mas masaya ang paggawa ng mabuti kapag may kasama tayo. Natutulungan natin ang isa't isa at naipadarama ang pagmamahal sa kapwa. Para naman sa ating activity 1, thumbs up, thumbs down. Ipakita ang thumbs up kung nagpapahayag ng pagsunod at thumbs down naman kung hindi. Number 1. Gumagawa ng gawaing bahay. Number 2. Hindi pakikinig sa guro. Number 3. Nananalangin bago matulog. At number 4.
kumukuha ng sapat lamang na pagkain. Number 5, masayang nakikipaglaro sa kaibigan. At para naman sa ating activity 2, pagtugmain natin. Piliin ang tamang sitwasyon sa hanay A sa bawat gawain sa hanay B. Narito ang ating memory verse. Genesis chapter 2 verse 18. The Lord God said, "It is not good for the man to be alone." Hanggang dito na lang muna mga pamana. Tandaan, maging masunurin at maging matulungin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Miss pa!